Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mungkahing dagdagan ng suporta ang mga buntis at ina na benepisyaryo ng Pantawid Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito ay sa ilalim ng isinusulong na First 1,000 Days Grant kung saan magkakaroon ng panibagong grant ang mga buntis at ina na may anak na 2 taong gulang. Sinang-ayunan naman umano ito ng Pangulo, kaya naman ayon sa DSWD ay pag-aaralan na ito at makikipagtulungan sa ibang ahensya para sa panukalang ito. Pinabulaanan ng Philippine National Police ang aligasyon ni Pastor Kibuloy na may banta ang ahensya sa kaniyang buhay. Anya, handa naman din umano ang ahensya na bigyan siya ng proteksyon. Ang detalye yan ang tinutukan ni Francis Riudique. Sa isang audio recording na ini-upload sa isang channel, inamin ni Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, na may banta umano ang kanyang buhay, kaya naman siya ay nagtatago dahil sa mga death threat laban sa kanya. Ito naman ay mariing itinanggi ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa PNP, walang katotohanan ang aligasyong ito ng pastor. Wala umanong ganitong impormasyong nakakalap ang ahensya. Sa katunayan, bukas umano ang PNP na magbigay proteksyon sa pastor kung kakailanganin. Samantala, matatandaang naglabas na ng sapina ang Senado na pinadadalo si Kibuloy sa isang hearing sa March 12. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, kung hindi dadalo ang pastor sa nasabing petsa, ay ipapakontempt na ito at ipapaaresto na. Samantala, pinabulaanan din ng PNP na walang katotohanan ang aligasyon ni Kibuloy na nakikipagsabuatan ang gobyerno laban sa kanya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nangangamba ang mga residente ng Tuba, Benguet sa Baguio City sa kanilang kaligtasan dahil sa patuloy na paglaganap ng sunog sa ilang kagubatan ng Mount Santo Tomas sa Tuba. Dumaranas ng usok at amoy ng nasusunog na mga damo at puno sa mga lugar ng nasa loob ng reservation site ng Philippine Military Academy sa Baguio, kung saan inaalam pa ang sanhi ng sakuna na nagsimula nitong nagdaang Martes. Sa tala ng Bureau of Protection, nasa 20 hektarya na ng mga puno at halaman ang nasira dulot ng sunog. Ilang mga bumbero, mga voluntaryo at mga grupo ng komunidad na rin ang nagsanipwersa upang makontrol ang sunog na pinalalawig pa ng hangin mula sa silangang bahagi ng Baguio at Benguet. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Haze bumalot sa kagubatan ng Benguet, mga residente ikinababahala ang kaligtasan. PBBM bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force nakiisa sa mga disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog farmers layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.